tinatanggal na natin ang cylinder head nito dahil nga po ang problema ang kanyang pag-loose compression dito mga boss. Natanggal natin ang piston pero namin binaba ang kanyang makina, hinukot na lang namin ang piston. So ito na po yung piston nya, tanggal natin. Ito mga boss, wala po tayong nakitang sira po dito sa engine block. Ang kanyang liner mga boss, ayos naman ang liner niya, wala po siyang sira. Kaya ang gagawin natin ito mga boss, piston ring lang ang papalitan po natin dahil ang piston po nito ayos rin naman. So ito po siya. Ngayon isusubok po natin tong kanyang piston ring, pero ito po yung piston ring po na papalit natin. Original po ito. Original po ang kakabit natin na piston ring. Ngayon isusubok po natin tong piston ring, kumpara po natin dito sa bago, yung clearance, saka dito sa luma. So testing po natin to. So ito po yung luma na piston ring mga boss. Ito ngayon ititesting po natin kung ano pong pinagkaiba dito sa luma at bago. So ito mga boss, masyadong malaki po ang clearance nito. Ito. Tapos yung pangalawa naman testing natin. Ito yung pangalawang piston ring. Medyo maliit po, maliit ang clearance nito ang isa. Ito malaki. Ito yan, malaki. Hindi siya pantay po ang clearance nito. Tapos ito naman sa oil ring, ito po yung oil ring nya. Titingnan po natin kung so ito nga rin mga boss, medyo malaki rin yung clearance sa oil ring. Bali ang isang piston ring po masyado malaki, yung pangalawa medyo maliit, tapos ganun din po yung sa oil ring nya, medyo maliit din po. So ito po yung bagong piston ring nya, titesting po natin to. So medyo maliit lang po ang clearance po nito. Tapos itong isa naman, ito yung pinaka-top. Yan. So yun po. So maliit po ang clearance nya. Kaya ang ginawa lang namin ito mga boss, piston ring lang ang papalitan natin dito. Itong pinaka spring ng oil ring, ibubuka lang po ito para lumaki, para pumasok itong sa groove ng piston. So ito po siya. Tapos ito itutulak lang po ulit para umikom, para magdikit. Ito po siya. Dikit lang. Ayan. So ito po. Tapos ito po yung pinaka ring. Ito po ang ibubuka lang po natin to. Ayan. Malambot lang po pag ipasok ito. Ito po siya. Ayun. Ito yung second groove nya. Pag second groove, kulay itim po yung kulay ng piston ring. So ito po. Dito mga boss, may marka po ito. May marka. Itong marka na ito,
pataas po, pataas ang kapit natin. Kailangan nakataas po itong marka na to. So ganito lang din po pagpasok, ibubuka lang natin konti. Yan. So yun. Kaya madali lang. Kahit kamayin lang po natin, okay na yan. Malambot lang yung pasok to eh. Ito. Yun, pumasok na. Yun. Tapos yung dito pinaka top ring. Ang top ring naman mga boss, kulay puti po yung pinaka piston ring niya. Wala siyang kulay. Kasi yung pangalawa kulay itim yung kulay niya. Ito puti lang. Wala siyang kulay. So ganun din po mga boss, may tatak din po ito. Ito, may tatak. Kailangan nakataas po ito. Ang tatak nakaibabaw po. Ganito lang. Ayan. Malambot lang po ipasok to. So ayun. Pasok na po siya. Ayan. Ngayon mga boss, itong tatlo, ganun din po pagkakabit itong tatlong piston po na to. Ikabit na po natin lahat ng piston ring sa apat po na piston. So ito po siya. Kailangan po itong group ng piston ring, kailangan po magkahiwalay po siya. Ang pinaka clearance po ng piston ring dapat po hindi natin pantayin ang kabit, dapat magkatalikuran po siya para maiwasan po na kahit bago itong piston ring, maaari po na magkaroon pong usok kung pantay-pantay po yung pinaka group po ng piston ring, yung pinaka clearance niya. So ang gagawin lang natin mga boss, itatalikod lang po natin ang pinaka gap ng piston ring para maiwasan po na umusok ito. Weird niya, no? Napakuha siya lang. Yun lang. Walang ano. Sa ngayon mga boss, naikabit na natin ang apat na piston at ang connecting rod bearing nito na fitting na po natin, na torque na natin yung connecting rod bearing nito. Isusunod po natin ngayon mga boss ang kanyang cylinder head kakabit. Ang ginawa po natin dito mga boss, nirepis lang po natin yung cylinder head na to kasi para makinis po siya bago natin ikabit ito sa makina. So ito po siya. Tapos ito naman po yung cylinder head gasket. Original po ito, ikakabit natin. So ito po,
Kabit na muna natin yung cylinder head para pag magta-timing tayo, iisahan na lang. Kasi bukod po ang timing dito sa baba at sa itaas sa may cylinder head. So yun lang po ang una natin gagawin, ikakabit na po natin ang cylinder head nya. Bago po natin ilagay itong gasket, may nilagay po kung dito pandikit gasket shellac po dito sa mga rubber nya, para po maiwasan na magkaroon po ng tagas po dito sa may block. Dahil po itong block di natin alam, baka di po pantay, kaya panigurado lang na di po magkaroon dito na singaw. Kaya ang ginawa ko mga boss, nilagyan ko po ng pandikit itong cylinder head. Ito po yung pinaka rubber lang po nito, kahit gasket shellac lang. So ito po siya. Ito yung kabila, may pandikit na. So ganito lang po ang paglalagay nito mga boss. Kailangan po sigurado po tayo pag kinabit natin to na hindi po ito maglilik o hindi sumingaw. Ngayon ang gagawin ko rin dito mga boss, itong rubber ito, lalagyan ko rin po ito ng pandikit ito para panigurado din po na maiwasan po natin magkaroon ng singaw ng langis o kaya ng tubig dito sa parte na to. May pandikit na po ito. Gasket shellac lang po ang pinangdidikit ko dito mga boss, para makasigurado po tayo kapit na kapit po ito dito sa pinaglalagyan niya pag iniikitan po ang cylinder head bolt. So ito na po siya. Naigpitan na po natin ang kanyang cylinder head bolt. Bali ang ginamit ko lang dito 100 lang po siya. 100 lang ginamit natin. So okay na po ito. At isusunod po natin ang kanyang pinaka valve lifter sa rocker arm sa camshaft. Kakabit na natin mga boss. So ito mga boss, na ikabit na po natin ang timing nito sa crankshaft at sa pressure pump. Sa pagta-timing nito mga boss, madali lang naman ang timing nito sa crankshaft at saka sa ito pinaka oil pump po nito sa baba, oil pump, saka sa balancer. Ito dalawang balancer niya. Tapos ito yung sa pressure pump. Ito yung pinaka sprocket ng crankshaft. Madali lang ito mga boss pag timing. So dito mga boss sa pressure pump, ito may timing mark po itong pinaka timing chain, may arrow po yan. So dito lang po siya tatapat, yun. Tapos dito naman sa balancer nya, mayroon din po itong timing chain. Mayroon po dalawang itim dito sa timing chain, dalawa. Dito sa pressure pump isa lang, tapos dito sa dalawa. So ito pong sa sprocket gear, ito sprocket gear, mayroon pong yan tuldok siya. So pinagitnaan po itong dalawang itim timing sa timing chain. Tapos itong tuldok na ito mga boss, dito mayroong dowel po rito, dito nakatapat lang po siya. So dito
Dito naman sa sprocket ng crankshaft, mayroon po itong timing chain ito, mayroon din may marka rin siya na dito sa sprocket niya mayroong tuldok din po, bali tatapat lang po dito siya. Ngayon itong tuldok na to mayroon din po dito sa aluminum, so ito po siya nakatutok siya, tapos ito yung ano, tapos ito naman isang sa balancer, may tuldok din po ito, balancer nya. Yung timing chain mayroon din pong itim na tanda, yung pinakamark po ng timing chain. Tapos itong tuldok ito nakatapat din po rito, nakatapat din. Dito naman sa pinaka oil pump nya wala po siyang timing mark, so kahit na baliktad lang ito, okay lang po yan. So ganito na po ang pagta-timing nito, kaya madali lang. Tapos ito yung mga chain guide nya, tapos ito yung tensioner, ito yung tensioner sa dito, para dito. Dito naman sa itaas mga boss, bago natin i-timing, kailangan po natin ikabit yung cover, dahil hindi po natin maikabit yung timing dito pag hindi nakakabit yung pinaka-cover nito. Kailangan po ikabit natin yung cover tulad po nito. Ito yung pinaka-cover po niya, ito ikakabit mo natin, tapos isusunod po natin ang pagta-timing dito sa may cylinder head, sa camshaft, saka dito yung pinaka-timing niya. Natapos na po natin ikabit ang timing cover po dito sa ibaba. Kaya po natin kinabit itong timing cover dito sa baba, dahil po magta-timing po tayo dito sa itaas. Dahil dito mga boss may nakalagay pa to ritong pinaka-cover po ito. Kasi kailangan po may kabit itong cover sa ibaba para mailagay po natin to. So ganyan po. Yan. So ganyan po ang pagta-timing. Ito po, na-timing na natin ang sa camshaft at sa pressure pump nya. So madali lang po ito mga boss ang timing nito. Dito sa may pump may tuldok po ito. So ito. Yan. Tapos itatapat lang po dito sa marka ng timing chain. Yun. Tapos dito naman ito pong kulay itim na to, ito po yung marka ng timing chain. So tatapat lang po dito sa bilog po na to sa pinaka-sprocket po niya. Tapos dito naman sa likod may dowel po ito. Yan, tatapat lang po to rito. So ganun din po sa kabila, itong timing chain may kulay itim, itatapat lang din po natin dito. At dito po mga boss may dowel din po ito dito. So pag ano lang po ang ano, ito po ang timing nya, kaya madali lang po. At ngayon mga boss, tatakpan na po natin. Ito yung pinaka-cover nya. Tapos ikakabit na po natin lahat dito sa intake manifold, sa exhaust manifold, ikakabit na rin natin, at ang kanyang valve cover. So mamaya papaanda rin na po natin to pag mabunan po natin, at malalaman po natin ang yung usok ba dito sa may makina kung mawawala, kasi nga mga boss blow by po ito bago po natin binaklas. So ito po, alamin po natin mamaya pag umandar kung okay na ito.
Yan mga boss, wala na po siyang usok. Umandar na po yung makina na ginawa natin. Dito sa breaker wala nang usok. Tapos dito sa top ng makina wala na po tayo nakikita na usok o pressure dito sa ibabaw. So okay na po itong ginawa natin mga boss. Ang gagawin lang natin dito mga boss, paandarin para uminit kasi bago ang piston din po nito. Medyo mainit na po ang makina nito mga boss at ang andar niya tahimik na. Kaya kasi kaya maingay kasi nag-fuel na siya ang andar po niya, kaya medyo maingay. At ngayon medyo mainit na po, umaandar na siya. Ngayon dito sa embudo ng radiator dito mga boss, lumalabas po yung dumi. Pag ito, obserbahan po natin kapag wala na po itong dumi at malinis na at wala na pong problema sa makina, ikukulant na po natin to mamaya bago andarin muna po natin ng matagal. Saka mamaya i-revolution po natin kung okay ba yung pag ni-revolution po natin ang makina, kung may power. Kasi sa ngayon hindi pa natin pwede i-revolusyon dahil nakapa-under lang po natin. Painitin muna natin ito mga boss hanggang at obserbahan natin. Okay lang.